Hello guys, andito ako ngayon for a tutorial for the Photoshop automation. So first things first is we get the design ng sample design like ganito. Dito tayo sa si sports. Yan yung folder. So ito yung design. So, mangyari ngayon, itong pattern na ginamit ko is for sample purpose only. Sa pattern na ginagamit ko, ibang pattern pa itong gamit ko. But for ano lang ito, for sample purpose only. So, pag okay na yung design, like ganito, okay na siya. Ang gagawin na lang natin is ililabel natin yung mga pangalan, number, itong dalawang number, at yung sa baba, yung mga size niya. So, ito yung mga layer natin. So, ito dapat hindi siya naka-group guys. I-group mo siya. Yan. So, usually, yung ginagamit ko sa layer naming sa surname, ang pangalan is name. Tapos sa number is number din. Yan, lagyan ko lang siya ng ng number. Yan. So, si label ko, guys, is ito is constant. Hindi nyo pwede maglagay ng size. Dapat label na talaga ginagamit nyo. Yan. Si label is actually yung size. Andyan sa baba. Tapos, may name siya. So, kunwari may name siya. Para makita ng mananahe, o ito, yung ano ka pare. Kasi hiwalay kasi ito pagkatapos. Gugupitin to sa gitna, tapos magkahiwalay na sila. Para at least makita ng mga mananahe nga ito yung pares niya. Okay, so ngayon, nagle-layer naming na ako. So ito yung pattern guys, oh. Yan. So pwede ko tong kunin. Hindi ako gumagamit. Yes, gumagamit din ako ng clipping mask. Ito, yung clipping mask is sa square lang. Yan. Ito talaga yung pattern niya. So ito yung pattern safe. So ito yung neckline at arm mo. So, sa mga pattern na ginagamit ko, iba-iba. So, hindi siya nasa-stretch kasi hindi siya resizable by a pattern. So, kusang ilalagay yung pattern. Sige lang guys, makita nyo naman paggamit ko na ng app. So, okay na to. So, ngayon guys, yung iba, yung mga layers, ginagawa ko is i-merge ko sila. Yan. So, naka-merge na sila guys. So, sample guys, pag may mga logo tayo like ganito. Sa design natin, may logo. Ang gawin nyo lang is rasterize nyo lang. Tapos pangalan nyo ng logo. So, sample guys, itong pag may logo tayo na so wala na ako maisip na logo na hindi circle. Kasi ito circle, ito wala problem. Like ganito guys. Gusto natin ay na merge ko na pala. Hanap lang tayo ng logo guys sana hindi siya hindi circle. Turuan mo kayo kung anong gawin. Like ganito guys. For sample purpose only. Yan naglag. Yan. Abi file siya. Hindi ko ma-open ah. Try ko ito. Nice naka-JPEG siya. Yan. So, ito guys, kunwari ito yung ito yung logo na hindi siya bilog. So, ang gawin lang natin dito, kunwari ito yung logo, kunin natin yung puti niya. If okay lang naman na mano siya,
if okay lang naman na ma-stretch siya. Pero yung client ay gusto ano, ma-protected siya from stretching. Ito lang gawin natin. Ito, rasterize na natin. Click nyo lang dyan. Kunin muna yung ano. Kunin ko muna ito. After nyan, lagay ko lang ng logo sa layer. Tapos, problema to hindi siya proportion. Yan. So, nakita nyo, hindi siya proportion. Maliit lang chances niya na may proportion siya. So, ngayon gawin ko, ilagay ko siya sa proportional square. So, square siya na both sides are equal. Yan. Tapos, i-merge ko siya, guys. Pagkatapos ko i-merge, kunin ko yung kulay blue. Gamit ang masking. Ginagamit ko yung masking, guys, is sorry. Ginagamit ko yung masking kasi para yung square andito pa rin. Pero wag kayong magkampante sa mask kasi meron yan sa sa gilid. Makikita yan. So paano yan makita yung sa gilid? May natirang mga yan mga stroke yan. Yan. So i-zoom out mo, anyan, 'di ba? Naka-square. So click mo lang yung naka-mask. Tapos delete mo lang. Yan. Kasi kahit maliliit yan, makikita yan pag printa. Yan guys, tapos na. Okay na. And guys, ready na to. Yan, so save ko na lang muna dito guys. Maglagay lang ako ng demo siguro. Yan, demo. So yan, save ko yan guys. Tapos pala if yung pattern swap yung gamitin ko is dapat i-rename ko siya as auto size. Pero pag stretchable like sizing lang, so hindi ko na siya i-rename. Pero gagamit kasi tayo ng pattern swap kaya need ko siyang i-rename into auto size. Yan. Tapos i-open ko yung guys, i-open ko yung pattern ko. Ito yung pattern ko. So regular round neck tayo ha. If in case like so regular round neck tayo, yan po. Dapat naka-open na siya. Tapos ito yung line up ko. Kunwari ito yung line up niya. Yan. So, kung nakita mo sa baba, ito yung mga layer naming natin, name, number, at label. So, yan, 46 items. So, dapat, yan, itong mga pattern ko is, guys, iningatan ko itong neckline at yung neckline at yung armhole. Kaya, gumagamit minsan ng pattern swap kasi si client ay gusto niya na maingatan yung armhole at neckline. Ngayon, labas ko si app. Ito yung app guys. So ngayon guys, ito ang part ni app. So ngayon, click ko si add pattern, tapos click ko yung pattern add upper. Upper meaning sando, yan. Tapos JPEG, RGB kasi ako eh. Tapos hanapin natin yung folder na sports. Yan. So dito tayo sa sa new folder, tapos demo yan. Ito yung tapos open din ng PSD. Ito yung PSD. Kaya start na natin guys si pattern swap. Saan ba yun ito? Okay. So ito, click ko muna dito kasi start ko si pattern swap. Ngayon, meron pa lang setting tayo guys. So dito sa surname pala, para pag may mga pangalan tayo na mataas at gusto natin malimit siya,
So, tingnan natin yung width. So, 6 inches. So, dapat lagyan natin to dito. Lagay lang natin dito, 7 inches lang. So, pag may pumasok na mataas pa sa 7 inches, automatic mag 7 inches siya. So, guys, 7. Save natin. Okay na yan. So, ngayon mag-start na tayo, guys. Yan. Ay, wait. Wait pala. Kunin ko pala yung pattern nito. Yan. Tapos save. So, wala siyang pattern. Automatic papasok ito mga pattern na to. Yan. Start ko, guys. Oh, wait. Hindi ko na center. Oh. Wait pala. Ito yung problema. Hindi na center. Yan. At least guys, nagawa ko na ito pero no center ko. Problema, dapat tandaan nyo, dapat i-center siya. Para pagpasok na pangalan, naka-center na siya. Yan. Tapos, yan po. Okay. So, dapat naka-center sa lahat. Ayan. Ito dapat naka-center. So, ito yung natin, logo natin. Yan. So, ito yung logo natin na bilog. Okay na to. So, start natin guys So, kung saan niyang inaayos muna yung size, tapos ipasok yung pattern. So, kung makita nyo, automatic mag-rename siya, tapos ipasok niya yung pattern. Yan. So, nag-resize na siya guys. Kasi hindi papasok yung pattern pag hindi siya naka-resize. Ito, medium guys. Yan, pumasok guys. Yan, automatic siya Yan mga logo natin, automatic din. Hindi siya nasa-stretch. Kung makita nyo, may mga development siya. Yung logo, yes, tingnan mo. Nag-adjust siya automatically. Makikita itong file guys dito sa basta natapos na guys dito guys dito guys sports. Yan yung folder demo. So ito yung mga natapos na niya. So kung makita nyo, ang problema dito is yung mga font na mga font na may enye. So if may maka-encounter ng font na enye, meron namang option si F na TIFF lang muna gamitin mo, tapos i-JPEG mo para maayos mo. Or pwede mo rin i-manual mo na lang ito. Pwede mo i-manual yan guys. Yan. Ang dami yan, 45 items. Tingnan natin ilang oras matapos niya. Limited lang ang time natin para ma-upload ko to sa YouTube ha. So putulin ko na. Pag putol mo guys is i-interrupt mo lang. I-click mo lang sa mga layer, automatic mag-interrupt yan. Yan. So automatic mag-error siya. Yan, ito yung error niya. Busy, application busy, interrupted. So thanks guys, more power.